I'm planning to, ito po yung slide ko. Pero isasabay ko na rin po i-discuss. Actually, ito po, naka-Loom po ako. If everybody is not familiar with Loom, L-O-O-M po, ito po si Loom. Actually, Loom is used for recordings. For recordings po. Wherein, nakikita niyo po sa presentation yung mukha ko. Actually, pwede rin po yung video. Kaya lang, since mahina yung net, wag na lang. So, yung mukha ko na lang po. While presenting, so, ang nare-record po, kagaya po nito, napakita ko lang yung sample, no? So, actually, nag-record na po ako sa bahay kagabi. Kaya lang may mga lapses pa po eh. So, yan, medyo mahina po kasi yung net. So, yan. So, nakikita niyo po habang nagpe-present po, nakikita rin po nakikita niyo rin po sa gilid si teacher as well as my voice din po. Okay po? So, yan po, si Loom. So, while presenting po with you, I'm also using the Loom. So, para recorded na rin po siya. So, actually, naka-record. Ayan po, nakikita nyo po. Dahil nag-start recording na rin po ako. So, before anything else po, ay mag-good morning po pala muna ako. Good morning po sa lahat, sa ating principal po, Dr. Efren Consilino, and to our assistant principals, Ma'am Sir Ryan Omidina, Ma'am Liberty Noblesa, and Ma'am Rosalie Sor, at sa lahat po na head teacher at master teachers, and of course, sa ating techie-oriented teachers, magandang umaga po sa lahat. So, yan. So, I have 3 things to share po with you. First, that can be used for maximizing your files na rin. So, first one is Google Drives. So, ayan po. If may problem po, sabi na lang po, pag may mga questions, later ko na lang po i-entertain. So, hindi ko rin po kasi nakikita kasi isa lang po yung gamit kong device. Okay po. So, start po tayo with maximizing Google Drives. So, yan. So, cloud storage. So, Google Drives as cloud storage and backup storage. So, kung mapapansin nyo po, si Google Drive, pwede po tayo dun mag-save ng mga files. So, bakit siya tinawag na cloud storage? Kasi normally, sa phone tayo nagsisave, sa computer. Pero with cloud storage, sa mismong website tayo nagsisave. So, yan. And, yan. Kaya naman siya tinawag na backup storage because kapag nawala po, once na nawala lahat ng ating mga, nasira yung ating laptop, nasira yung, hold up yung mga cellphones natin. So, once na nakapag-save ka, gamit yung Google Drive, may backup ka. Okay? So, alam mo kung paano magsimula. Okay po. So, makakapagsimula ka ng mas maayos with Google Drive once na na-backup mo lahat ng files mo. Number 2, dito po ako pinaka natutuwa eh. Ayan. Storage capacity up to 5 TB or 5 terabytes. So, exclusive po yan for G Suite account gaya ng DepEd account at ang Manda account. Pero yung mga personal accounts po, 15 gigabytes lang po. So, napakababa po nun. So, napakaswerte po natin, 5 terabytes. So, makakapag-save po kayo dyan ng napakaraming files. Okay, next po, number 3, edit and collaborate on files. So, once na share na po natin yung files, dun lang po tayo makakapag-collaborate. Later, I'll discuss po how to share. Number 4 po, accessible with computer and mobile devices. So, hindi lang siya pang computer. So, kahit tablet, kahit iPad, kahit cellphone po. Kagaya ng work week plan, kasi po sa amin, nakashare po yung work week plan sa aming Google Drives. Doon po ako nag-edit. So, sa cellphone po, less than a minute, nakakapag-edit na po ako ng work week plan. So, napakabilis lang po mag-edit. Lalo na kahit nasa lugar ka pa, using your mobile phones. Number 5, organize files. So, how can we organize files on Google Drive? Kailangan nyo lang po gumawa ng folder. Later, I'll show it to you po. Okay? Let's proceed. Step-by-step procedures po tayo. Number 1 is open your email account. So, alam ko naman po, alam nyo na yung mga email account nyo. So, kailangan nyo lang i-open. Next po, click on Google Apps and select Drive. So, yung Google Apps po, makikita nyo po yan katabi ng inyong picture. Yung parang Lego, yung box na may mga dots. Okay po? Click nyo po yun and select Drive or type drive.google.com.
So, once na nasa drive na po kayo, sa left side po, may makikita po kayo dong new. Actually, ang makikita niyo po dyan ay new, priorities, my drive, share with me. So, yon. So, pag nakikita niyo na po yung new, so, dun nyo pa lang po makiklik, click nyo po yung new, then lalabas naman po dun yung plus folder to create your folder. So, para mas organized, importante po na maglagay po tayo ng folder. Next po ay ang file up. Once na nakapag-create na kayo ng folder, so, that's the time na mag-upload na po kayo. So, file upload. So, hindi naman siya totally one by one, pero isi-select nyo po yung mga i-upload nyo. Then, kung gusto nyo one time, big time, number 6 po tayo. Folder upload. So, upload the whole folder. So, mas maganda po yan. Pwede din po yung kung buong folder na. So, mas maganda po talaga sa Google Drives po tayo mag-share ng files, no? Kasi kung sa Messenger, napapan nyo po natatabunan. So, itatanong nyo naman, nasa na po yung ganito, nasa na yung ganyan. Kung nasa Google Drive po yan, so nandun na po yan, hindi na po na natin kailangan pang, once na nakashare na, hindi na kailangan natin iulit-ulitin pa po. Kasi lalabas na po yan sa kanilang drives. Next po, para mag-share, right-click the file to share and choose from the following. Actually, wala na po yung commenter dyan. View and editor na lang. Edit ko lang. Sorry. Ko lang. So, actually, ano na lang yan? View and editor. Okay? So, yun po yung step-by-step procedures. Clear po ba? Pag may question, mamaya na po ako mag-entertain ng questions. Start na po tayo. So, punta po ako sa aking so, start lang po tayo. Sige, dito na lang. Dito lang po Dito na lang po. So, halimbawa po, punta na po ako sa aking drive. So, yan. drive.google.com. So, yan. Pwede po yan. Isa ko, mas okay po kasi kung dito ako makakapag-ano. Ayaw, so dito na nga lang. Okay, so yan po. Sige, maglalagin na lang po muna ako sa isa kong account. Pasensya na po Ito na lang. Mas okay po yung kung yung DepEd Monday yung gagamitin ko So, ito po. So, pag nagpansin nyo po, pag nag-open po tayo, di ba, magsa-sign in. Okay na po yan naka-sign in na po kasi ako. Punta lang po kayo dito. Ito po yung sinasabi ko kanina, Google Apps. So, click nyo lang po dyan, Drive. So, yan po. Tara, nasa Google Drive na po tayo. O kaya yung drive.google.com. Okay, so 2 ways para makapunta po kayo dun sa drive ninyo. Okay po. So, once na nasa drive na po tayo, medyo mabagal lang. Once na nasa drive na po tayo, ayan. So, ayan po yung kanina, my priority, my drive, share drives. So, ayan. Pag click nyo po yung drive, so dito nyo na po makikita ang inyong mga folder kung mayroon na po kayo nagawa. So, yan po. Diba, gagawa po ako ng new folder. Click nyo po si new. Ayan. Plus folder, file upload, and folder upload. So, folder po muna. Halimbawa, ang gagawin ko po ay tutorial videos. Ayan po. Tutorial videos. Create. So, yan. Creating na po. Ito na po yon. So, with that, saka na po tayo mag-upload para mas organized. Kasi kung lalagay na po agad natin, medyo kalat-kalat po Okay, so file upload na po tayo. So, halimbawa, videos po, halimbawa, ito na lang po muna. File na muna, halimbawa. So, sample lang naman po ito. Yan. Ayan. So, link na po siya. Tcharan! So, nandiyan na po. Pero kung sa example lang naman po ito. Pero dapat talaga video i-upload ko. Kaya lang baka matagalan at maghang pa po. So, wag na. So, yan po. Meron po tayo. Example lang po yan. So, yun po. So, kung gusto po natin i-share na po natin ito, no? Yung ating folder. Right-click nyo lang po. Yan. Gawa na po kayo. Meron na rin file sa loob. I-share na po natin. So, to share po, yan. Right-click nyo lang. Yan. So, halimbawa, i-share ko sa isa kong account. So, ayan po yun. Dapat may lalabas na ganyan para nag-i-exist talaga. So, dito makikita nyo po dito sa side kung
viewer lang ba siya? Makikita niya lang? Or may edit niya? Organize, add, and edit files. Pero hindi niya madidelete. Kayo lang po kasi kayo yung may-ari eh. So, yan. Editor na lang. So, pwede po ako mag-message. Ito po, once na nag-message tayo, mag-a-appear po ito sa kanilang Gmail. Pag pinuntahan po nila sa Gmail, makikita po nila itong message. Tapos, ida-direct po sila papunta sa Google Drive. Hi, Cheng. Sample lang po pero yun naman, tutorial videos. Example lang po ito. Ayan. Send ko na po. Since DepEd po ito, at ang account niya po ay personal account, share anyway lang po. Okay. So, yan. So, nakipapansin niyo po, nag-iba. Meron na pong icon dito ng may icon na po dito ng tao. So, meaning po, na-share na po yun, yung folder na yun. Okay po. Learning po. So, that's how to share our files. And that's how we save our files on our Google Drive. So, next po. I-level up po natin yung paggamit ng Google Drive. So, for this time, we're gonna use Google Drives for distance learning. Okay, so number 1, we're going to create an e-portfolio. E-portfolio wherein sa mismong drive na yon, doon nila pwedeng i-send yung kanilang mga activities, mga quizzes or exams, pwede po nila doon ilagay. At kung meron po silang projects. Okay po, e-portfolio. So what you need to do is to make a folder in Google Drive. Okay, step by step po natin yung gagawin. Sige, doon po muna tayo sa e-portfolio. Okay? So, sige po. Punta po ulit tayo doon. Okay, so halimbawa, nandito na po ako. Actually, meron na po akong gawa. So, pakita ko lang po yung sample. Pero hindi ko pa kasi na-orient yung aking mga students with e-portfolio eh. Doon ko sila sa isa na-orient. So, halimbawa, ito po, pakita ko lang yung sample. Ito po kasi yung isa mamaya na ituturo ko. E-portfolio po muna tayo. So, sa e-portfolio yan. So, halimbawa, yung estudyante mo po, ito si Elvira Joy. So, pwede po siya ditong mag-send ng mga files. Mga files niya. Mga activities, projects, okay? Kasi sabi nga ni Sir Medina, kung gagamitin natin yung Messenger, no? Alam naman natin kung gaano ka-toxic sa Messenger. Napakadami po nun. Kung more than 100 ang ating mga estudyante, good luck po sa pag-check ng activities. So, mas maganda po dito, makikita nyo naman, no? Kung ganyan po yung titignan natin, parang mas masarap po mag-check. Kasi all-in-one nandun na po. Hindi na po tayo mag-scroll down and up. So, halimbawa si Cheng, actually, akin din po to. Halimbawa, Cheng, na-share ko na po ito, tapos si Cheng naglagay na ng files. So, ayan na po. Okay po. So, yun. How to do this? Halimbawa, gawa po muna kayo, no? Ulitin na lang po natin. Okay, halimbawa, gawa po muna kayo ng folder for students. Ayan, students, school year 2020. Okay po. So, yan. Pag may folder na po tayo ni students, yan. Dito naman po tayo, gawa naman po tayo ng mga folder per subject para mas organized po talaga. So, halimbawa po STEM. Pero wala akong STEM. STEM, halimbawa lang po STEM. Halimbawa po, UMS. Yan po. So, UMS na lang po. Actually, UMS 4 to eh. So, pwede nyo rin pong i-rename kasi UMS 4 yan. Para ma-edit ko. UMS 4. Okay, so yan. So, under UMS 4, so yan. Dito na po tayo gagawa ng folder nila isa-isa. Okay, hindi nyo po i-share itong folder na UMS ha. Hindi po itong folder na UMS. Sa loob po, gagawa po kayo ng folder. Doon yun pa lang po yung i-share nyo. Halimbawa, so, yung students kasi, napasagutan ko na sa kanila eh. Meron po akong students information database. Dito po, naglagay na po sila. Last week pa po ito. Naglagay na po sila ng kanilang mga information. So, halimbawa, para makapag-create ako ng folder nila, halimbawa sa UMS 4 po. Eto, yan, sa UMS 4 si UPro. So, yan, kakopy ko lang po yan, name niya. Tapos, i-create na ako dito. Okay po. Lagay ko lang po yung pangalan niya. Pwede nyo rin pong gawing by surname kasi parang mas, ano po pag by surname niya. O kaya name, kayo po bahala. So, yan. So, gawa na po tayo ng folder ni UPro. So,
pag meron na po na tayong folder, i-share na po natin sa kanila. So, kukunin nyo lang po yung email nila. Importante po kasi na alam nyo yung email. Yan, copy nyo lang po. Then, right-click again. Then, share. Alam nyo po, wag po kayong, so kung sa tingin nyo po, parang mahirap po siya gawin, mas madali po itong gawin kasi isang beses nyo na lang po ito gagawin. Tapos, pag mag-check kayo, yun na, the whole grading period na. Kung mag-check po kayo via Messenger, good luck po talaga. So, please, ito po, sana magamit nyo po ito. So, halimbawa, magsasabi lang po ako na, mag-message ako sa kanya. Hi. Ito po yung pangalan niya. May mga Messenger kasi, yan, mga email kasi, ganyan, binabago nila. So, since alam ko naman yung pangalan niya, so, yan na po. Hi, Upro. Wait lang po, Upro. Ayan. This will be your folder for e-portfolio. Yan. Okay po. Tapos, wait lang po, edit ko lang. Please send here your activities, quizzes, postes na lang po, postes, and projects. Yan. Okay na po. So, editor po siya para makakapag-add po siya ng files at makakapag-edit. So, sa kanya ko lang po ito i-share. Sisend ko na po. Yan. Share anyway. Po. So, yan. So, under Upro, makikita niyo po, na-share ko na po sa email niya. So, pwede dito para mas organize po. Okay? Pwede po kayo gumawa dito ng, halimbawa, activities. Activities. Yan. Dami. So, yun, activities na folder. Tapos, halimbawa, gawa pa tayo ng kanyang mga quizzes. Okay. O kaya ang kanyang project. Ayan po. Okay. What happened? Sorry. Okay. So, yan. So, meron na siya. So, ibig sabihin, pag papasa siya ng activities, dito ko titignan. Mas organized, hindi po ba? Pag magpapasa siya ng projects, dito ko po titignan. Okay pa? So, ganun po siya. One time, big time. Kaya nga po dito, meron po nagawa ko nung isang araw po. Kahapon, nagawa ko po ito sa aking mga students. Where is it? Students. So, yan. Nakapag-share na po ako sa aking GAS. Ito po, e-portfolio. So, na-share ko na po yan. Halimbawa, share ko rin po sa akin. Tapos, makikita ko na po yun. Ayan po. Okay po? Nagets po ba? Let's proceed po with another ways to collect their files. Okay? Is e-filing of activities. So, kung ayaw nyo po na sinuggest ko na e-portfolio, e-filing of activities naman po. First, you need to create a Google form where they can send activities. Okay? So, yan po. Ito po ang gagawin natin. So, sana po masundan nyo po ito, no? Okay, let's proceed. Sige po, proceed tayo doon. Pakita ko po yung sample kasi ito ang mga bata nag-answer na po. Ito po yun, no? E-filing of activities ko. Ito po. Pakita ko na po. Ginawa ko pong form. So, yan. GAS filing of activities. This is used for e-filing of your activities. Please provide the right information. So, email nila, name. So, parang pag nag-attendance lang po tayo, ganun lang po sila kasimple na magpapasa ng activities. So, yan. So, under the next section po, yung lesson, para alam nila kung anong lesson. Activity ba yan or post-test, ilalagay nila. And then, attach. So, yun lang po. Ganun kasimple. So, halimbawa, dito na po akong mga 10 responses. Meron na po mga nag-answer na mga bata. So, yan. So, makikita ko po yun. It's under my Google Drive. So, ayan po. Makikita niyo po, attach pictures. Ito po yung mga in-attach nilang pictures. Yan. So, dyan ko na po yung titignan at i-check. So, hindi na pa isa-isa. Okay po. Halimbawa po ito. Ayun, may checkan ko na po yung ipapasa ng bata. Mas madali ko po siyang ma-check. Okay po.
So, nag-aano lang po yung internet ko. So, yan. Ito, sinend to ni Joanna Espinal. Okay, so yan po. Okay, so ganyan po kadali mag-check. Hindi na po sa GC na mahihirapan po tayo. So, paano po ito gawin? Okay, so gawin po natin ito. Okay, balik lang po ako dun sa ginawa kong students. Dito po natin siya gawin. Dito po natin siya i-try. System, use for. Okay, so gawa naman tayo dito kung gusto lang nyo i-try. So, gagawin nyo lang po ay punta sa new. Ito pong forms. Okay, blank form. So, parang gagayahin nyo lang po ito. Ito po. Gagayahin po natin. Pwede nyo po yung screenshot po. Okay? So, halimbawa sa title po. So, ano pong section ito? Use for. Use for. E-filing of activities. Yan. So, pwede nyo pong lagyan dito ng description. Kagaya ng description na nilagay ko. Copy-paste ko na lang. Okay po. Yan. Okay po. Tapos dito po, yan, mag-add po tayo ng questions. Normally, ang lalagay natin, of course, yung name. Pero pag gusto nyo pong mas organize, so mag-start po kayo sa surname. So yan, automatic mag-short answer po yan. Required. I-required po natin para hindi po nila mamimiss itong level na, itong ano na to. Next po tayo. Bawa yung ano lang, yan, first name. So yan. Okay, i-required na rin po natin. So kung gusto niya po pamalagyan ng middle initial, sige po. Automatic na po yun mag-short answer. Okay po. So, may mga choices po tayo dito. Short answer, paragraph, multiple. Hindi naman po ito para sa quiz naman po ito. Ito mamaya sa file upload. Short answer na lang po. Okay po, i-required po natin. Tapos mag-add po tayo ng section para sa next page pa po lalabas. Next page na makikita nila. Parang ganito po. Pakita ko lang po yung review. So, yan po muna yung lalabas. Tapos, pag next, eto na po yung lalabas, yung pangalawa. Ayan. Yan po yun. Okay po. So, dito muna tayo. So, untitled pa rin siya, no? Pero dapat ito yung lalabas yun. Pag clinic natin to, ito na rin yung lalabas na pangalan po niya. So, dito po tayo. So, next question po tayo. So, lesson. Para alam niya kung anong lesson po yun. Normally, hindi nila alam kung ano lesson. Ito po may lalabas, baka lumabas po ito. I-remove nyo po ito kasi automatic number lang yung kanyang tatanggapin. Remove lang. Required din po natin. At another question po. Halimbawa po ang activity. Activity number. Number or quiz number or posted. So, lagay ko na lang po yung short answer. So, para ilalagay na lang po nila. Require na rin po natin. Okay? At last, ito po ang pinaka-last ay ang kanilang upload. Please, so lagay po natin, please upload your files. Or pictures here. Pictures. Ayan na po. Select lang po natin dito na upload para mag-upload sila. Okay? Continue na lang po. So, files will be uploaded to you kasi ikaw yung owner. Okay? Respondents will be required to sign in. So, magsa-sign in po muna sila bago sila makapag-ano. So, automatic makokollect po yung email. So, lalabas po ito, no? So, allow only specific file type. So, halimbawa, kung gusto mo image lang yung tatanggapin. Eh, ayoko. Minsan, baka may magpasa ng Word. So, wag na lang. Maximum of how many? Kasi baka may mga times na 10 pages yun. Or 10 pictures or 5. So, lagay nyo lang po. Set nyo lang. Gawin ko na lang 10. Maximum file size. So, halimbawa, normally, aabot lang naman ng MB yun. Hindi naman po yung video para mag-1. Halimbawa, 100. Maximum na yun. So, required nyo na rin po. Okay po. So, yan. That's it.
Yun po yun, ganun po kadali. So, dito po makikita nyo yung response kapag may nag-response. So, ito po, huwag nyo pong kakalimutan. Punta po kayo sa settings. Okay? So, unclick nyo po ito. Kung ang gagamitin nyo po ay DepEd or Mandaluyong account, i-unclick nyo po yan. Kasi hindi po nila ma-open. Okay? Kasi restricted po siya for DepEd Mandaluyong. Kung wala silang DepEd Mandaluyong account, hindi po nila ma-open. So, sayang lang po. So, wag nyo na po itong i-check kasi malamang magko-collect at magko-collect tayo. Halimbawa, collect email address. I-click nyo na rin po. So, yan. Ito, presentation. Hindi na po kailangan. Quizzes, hindi naman po siya quiz. Save na lang po natin. That's it. Then, pwede na po natin i-send sa kanilang mga GC. So, halimbawa po, ito. Link. Link na lang po. Shorten nyo na lang, copy, at i-send nyo na po sa kanilang mga GC. Please, importante po ito. Okay na po? Meron po bang questions regarding e-filing and e-portfolio? Sige po, mag-question na po kayo bago po tayo mag-proceed with a new topic. Sige po, baka may questions po. I-entertain na po ako ng questions.